So, question and answer. 1 Corinthians chapter 9. Unang tanong, may karapatan kang tumanggap ng bayad sa iyong trabaho sa iglesia. Mali ba yun? Basahin natin yung 1 Corinthians 9:14. 1 Corinthians chapter 9 verse 14 sa wikang Tagalog, sa ganyan ding paraan, ipinag-utos ng Panginoon ng mga nangangaral ng mabuting balita ay dapat mabuhay sa pamaraan ng mabuting balita. Kaya ang sagot, hindi. So yun po yung yun yung kumbaga may karapatan bilang ministro, mayroong karapatan. Halimbawa, kung mayroong nagbigay ng suporta, yun ba ay mali? Siyempre hindi. Okay? 1 Corinthians 9:14. Pangalawang tanong, hindi ka ba or hindi ka nabigyan ng pagkilala sa iyong paglilingkod? Ibig sabihin, hindi ina-acknowledge. Ayan. Or hindi kinikilala. Or parang walang value yung iyong paglilingkod. Ito yung tanong, magagalit ka ba? 1 Corinthians 9:16, unang ito po sa verse 16, hindi. Ngayon, nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin sa aba ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Ibig sabihin, hindi ka magagalit dahil ang paglilingkod ay para sa Diyos. Okay? So, mangangaral ka lang. Papansinin man o hindi, kilalanin man o hindi, huwag kang magalit. Dahil ang paglilingkod ay para sa Diyos. Ayan. Pangatlo, may pastor o manggagawa na nangangailangan ng suporta. Dapat ba siyang tulungan? Yes. Sa 1 Corinthians 9:11, ito sa verse 11, naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual. Malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo? So, yan yung sagot. Pangapat, karapatan mong makinabang sa iyong pinaghirapan. Tama ba ito? Oo, in 1 Corinthians 9:7. 9:7. Sinong kawal ang naglilingkod sa sariling gugol? Sinong tao ang nagtatanim ng ubas at di nakikinabang sa mga bunga nito? Sinong pastol ang nag-aalaga ng tupa at di nakikinabang sa gatas nito? So, karapatan mong makinabang sa iyong pinaghirapan. Tama ba ito? Yes. Panglima, may nagsasabing hindi dapat suportahan ang mga nangangaral. Ano ang sagot mo? Binasa natin sa 1 Corinthians 9:14, itinuturo ng Biblia na dapat silang suportahan. Ayun po yung turo ng Biblia. Panganim, nagtanim ka at umani, karapatan mo bang makinabang? Yes. 1 Corinthians 9:7.
Pangpito, nagtatrabaho ka ng tapat, ngunit hindi ka pinahalagahan. Susuko ka ba? Hindi. Sa verse 12. Sa verse 12, basahin natin ulit ha. Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayunmay, hindi namin ginamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabubuting balita tungkol kay Kristo. So, mayroong kung baga mayroon siyang karapatan o mayroon siyang rights, pero hindi ginawa niya yon para hindi maging pabigat. Pangwalo, maaari kang humingi ng suporta, ngunit pinili mong huwag para hindi makasagabal sa gawain ng Diyos. Tama ba ito? Yes. Verse 12. Ano pa? Number 9. Nakakakita ka ng manggagawang pagod sa ministeryo, ano ang dapat gawin? Verse 11, suportahan at palakasin. Anong sabi sa verse 11? Naghasik kami sa inyo ng pagpapalang espiritual, malaking bagay ba naman kung umani kami ng mga kapakinabangang material mula sa inyo. Susuportahan at palakasin. Pang-sampo, may karapatan ka, ngunit makakasira ito sa iba. Ano ang pipiliin mo? Ang sagot, isuko ang karapatan para sa ikabubuti ng iba. Verse 12. 11. Nagtuturo ka ng salita ng Diyos para sumikat? Tama ba? Hindi. Verse 16. Hindi po tama na nagtuturo para sumikat. Okay? Hindi yan. Verse 12. Number 12. Nangangaral ka kahit walang kapalit. May halaga ba ito sa Diyos? Yes. Verse 18. Dito sa verse 18, basahin ko. Ano ngayon ang aking gantimpala? Ang maipangaral ko ang walang bayad, ang mabuting balita, at ang di ko pagkuha ng nauukol sa akin bilang tagapangaral. Next. 13. Gumagawa ka ng mabuti kahit walang nakakakita. Sulit ba? Yes. Verse 17. Verse 17. Kung ginagawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako'y may gantimpalang hihintayin, ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin, sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. 14. Inutusan kang mangaral ng Ebanghelyo. Maaari mo bang baliwalain ito? Hindi. In verse 16. 15. Natatakot kang magbahagi ng Ebanghelyo. Ano ang dapat tandaan? Sagot. Tungkulin ng Kristiyano ang ipahayag ito. Verse 16. Kaya nga may pag-aaral, di ba? Para mawala yung takot, may pag-aaral. Kasi tungkulin, maipangaral, ipahayag ang mabuting balita. 16. Nais mong tumulong, ngunit walang gantimpala. Maglilingkod ka pa rin ba? Oo. Verse 18. Sa Panginoon yung gantimpala. 17. Ang paglilingkod mo ba ay para sa pera o para sa Diyos? Ang sagot, dapat para sa Diyos. Verse 17. 18. Pinagtatawanan ka dahil sa pagbabahagi ng Ebanghelyo. Titigil ka ba? So ang issue, pinagtatawanan ka na ikaw ay nangangaral
titigil ka ba? Hindi dapat. Okay? Kasi merong iba, pag pinagtawanan, kinukutya, or dinidiscourage, umayaw na. Pero sa verse 16, hindi dapat. Dahil ministry natin ang pangangaral. Ano pa? 19, may pagkakataong makatulong ng lihim, gagawin mo ba? Oo, in verse 18, dapat lang. 20, bakit ka naglilingkod sa Diyos? Sagot, dahil sa kanyang pagtawag. Verses 16 to 17. Anong sabi sa 16 to 17? Actually, binasa na natin. Ito kanina sa verse 16. Hindi ngayon nangangaral ako ng mabuting balita ay maaari na akong magmalaki. Iyan ang tungkuling iniatang sa akin sa ko kung hindi ko ipangaral ang mabuting balita. Kung ginawa ko ito sa sarili kong kalooban, ako ay may gantimpalang hihintayin. Ngunit ginagawa ko ito bilang pagtupad sa tungkulin sapagkat ito'y ipinagkatiwala sa akin. 21. Iba ang kultura ng taong gusto mong maabot para kay Kristo. Ano ang gagawin mo? Ang sagot, verses 19 to 22, makibagay ng hindi isinusuko ang katotohanan. Verse 19, ito po malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. Sa 20, sa piling ng mga Hudyo, ako'y nag-asal Hudyo upang makihikayat ko sila, bagamat hindi ako saklaw ng kautusan. Napailalim ako rito, samantalang kasama ko ang mga nasa ilalim ng kautusan upang mahikayat ko sila. 21. Sa piling naman ng mga hintal na di saklaw ng kautusan ni Moises, ako'y naging parang hintal, di saklaw ng kautusan upang sila'y mahikayat ko rin. Hindi ito nangangahulugang hindi ko sinusunod ang mga utos ng Diyos, sapagkat ako'y nasa ilalim ng kautusan ni Kristo. At sa 22, sa piling ng mahina ako'y naging gaya ng mahina upang mahikayat ko sila. Ako'y makibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. So, 22, nahihirapan ang isang bata na maintindihan ang Biblia. Ano ang gagawin mo? Ang sagot, ipaliwanag sa paraang maintindihan niya. Verse 22. Siyempre, bata yung pinangaralan mo, dapat sa paraang maunawaan din niya. 23, may bagong mananampalataya na mahina pa sa pananampalataya. Ano ang dapat gawin? Ang sagot, tulungan at unawain siya. Verse 22, ganun din. Diba? Kung ganun mahihina, alalayan. Okay? Tulungan or i-guide. O hindi pa masyadong maunawaan, kailang tulungan. Okay? 24, nakikipag-usap ka sa isang hindi Kristiyano. Dapat ba agad siyang husgahan? Hindi. Verse 22. Hindi mo siya husgahan, kundi pangaralan mo. Hindi nga siya Kristiyano, so ang mission mo ay pangaral ang Ibanghilyo ng kaligtasan. Verse 22. Sa 25, paano mo maaabot ang iba't ibang tao? Ang sagot, magpakita ng pag-unawa at pagmamahal. Verse 22 pa rin. 26. Maaari bang baguhin ang paraan ng pagtuturo ngunit hindi ang mensahe? Yes, katulad ni Apostol Pablo. Verses 22 to 23. Pwedeng mabago yung paraan pero yung mensahe dapat hindi. Okay? Kasi compromise na yun pag nabago yung mensahe. Ano pa? 27.
may kaibigan kang hindi pa nanampalataya, ano ang dapat mong gawin? Ipakita ang pag-ibig ni Kristo, verse 19. Okay, sa verse 19, ulitin kong basahin ha. Verse 19. Malaya ako at di alipin ninuman, ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. So, ganun po. So, kailangan yung mayroon tayong part na ma-share ang gospel. And 8, dapat bang maging sensitibo sa damdamin ng iba? Yes, verse 22. 29, paano ka magiging epektibong saksi? Sagot, isabuhay ang ebanghelyo, verse 23. Kaya yung sinabi ni Pablo dito sa verse 23, ulitin ko lang, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. 30. Ano ang pangunahing layunin sa pakikitungo sa iba? Ang sagot, maakay sila kay Kristo base sa verse 22. 31. Nahihirapan kang magbasa ng Biblia araw-araw? Ano ang dapat gawin? Maging disiplinado. Diba? 1 Corinthians 9:24 hanggang 25. Ito po sa verse 24. Alam ninyo na ang mga kasali sa takbuhan ay tumatakbong lahat, ngunit isa lamang ang nagkamit ng gantimpala. Kaya, pagbutihin ninyo ang pagtakbo upang kamtan ninyo ang gantimpala. Sa 25. Lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. 32. Gusto mong lumago sa pananampalataya? Ano ang kailangan? Ang sagot, regular na spiritual na pagsasanay. Na-mention natin kanina yung ganitong pag-aaral, dapat regular. Yung pinaliwanag natin na mayroong commitment. Hindi yung ano ba yun? Yung on and off. Okay? So, sa spiritual na paglago ay dapat tuloy-tuloy ang pag-aaral. Okay? Ano pa? So, 33, madali kang matukso. Ano ang dapat mong paunlarin? Sagot, pagpipigil sa sarili sa verse 27. Verse 27. Pinahihirapan ko ang aking katawan at sinusupil ang sarili. Baka pagkatapos kong mangaral sa iba ay ako naman ang itakwil. Ayan, so pagpigil sa sarili. 34, maraming bagay ang umaagaw ng oras mo sa Diyos. Ano ang gagawin mo? Ang sagot, ituon ang buhay sa tamang layunin. Tama naman. So, dapat mayroong goal. Yung pinag-usapan natin kanina, mayroong goal. Anong sabi sa verse 26? Kaya, ako'y tumatakbo patungo sa isang tiyak na hangganan at hindi ako sumusuntok sa hangin. Mayroon talagang layunin. Okay? Bakit tayo nag-aaral? Dapat intentional, mayroong layunin. Hindi lang tayo nag-aaral na wala. Nawala lang. Wala pong ganon. Mayroon tayong layunin.
Siyempre tayo nagtuturo. So dapat talagang mag-aral. Diba? Yun yung layunin natin eh. Mas lalong matuto. Ano pa? 35, nagsimula kang mabuti sa pananampalataya, ngunit nawawala ng sigla. Anong dapat gawin? So ito po, nawala siya ng sigla. Sagot, magpatuloy sa pagtakbo. Sa verse 24, binasa natin. So, tuloy lang. Sabi natin, tuloy-tuloy lang. Pwedeng, yung ang tawag doon, yung nanghina, pero tuloy-tuloy pa rin. Hindi, wag lang hihinto. Pwedeng magpahinga, pero wag lang huminto. So, magpatuloy. Verse 24. 36, may masamang bisyo kang gustong iwanan. Ano ang kailangan? Ang sagot, disiplina at pagtiwala sa Diyos sa verse 27. So, nandun pa rin yung disiplina. 37, paano maiiwasan ang espiritual na pagkatalo? Sagot, mamuhay ng may pagpipigil sa sarili. Verse 27. 38, bakit nagsasanay ang atleta? Ang sagot, para manalo ng gantimpala. Yun naman, sa verse 25, basahin lang natin. Ang verse 25, lahat ng manlalarong nagsasanay ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay upang makamit ng isang putong na panandalian lamang, ngunit ang putong na hinahangad natin ay panghabang panahon. So mayroong pagsasanay, ang first concept ay manalo. Pero ang ginagawa natin nasa pagsasanay or hinalin tulad sa isang atleta, hindi sa panandali ang gantimpala kundi sa panghabang panahon. Next, 39. Ano ang gantimpalang hinahangad ng Kristiyano? Sagot, ang walang hanggang gantimpala. Diba? Binasa natin sa verse 25. 40. Dapat bang maging seryoso ang Kristiyano sa kanyang pananampalataya? Yes, verse 24. Kasi pag hindi seryoso, wala. Anong kanyang ano ang yung kanyang pundasyon, o ano ang kanyang pagkakaalam sa Panginoon, o ano ang kanyang maibabahagi, hindi naman siya seryoso. Di ba? So dapat itong ginagawa natin na nasa Panginoon tayo, dapat serious tayo. Sa ating pagtuturo, dapat serious tayo. Sa ating pag-aaral, dapat serious tayo. Ganun yung yun yung ni-required ng Panginoon. Dapat seryoso ang isang nanampalataya. 41, mas mahalaga ba ang karapatan o ang kapakanan ng iba? Sagot, ang kapakanan ng iba. Diba sa verse 12? Anong sabi yun sa verse 12? Kung ang iba'y may ganitong karapatan, di lalo na kami. Gayon may, hindi namin ginagamit ang karapatang ito. Tiniis namin ang lahat upang hindi kami maging hadlang sa mabuting balita tungkol kay Kristo. So, tama na mayroong karapatan. Pero yung kapakanan ng iba ang inuuna. Ayan yung sinabi sa verse 12. 42. May bagay kang gustong gawin, ngunit maaring makatisod sa iba. Ano ang pipiliin mo?
Sagot, iwasan ito para sa ikabubuti nila. Sa verse 12. 43, paano mo maipapakita ang pag-ibig sa kapwa? Sagot, sa sa sakripisyo para sa kanila. Sa verse 19. Ano sabi sa verse 19? Malaya ako at di alipin ninuman. Ngunit napaalipin ako sa lahat upang makahikayat ako ng lalong marami. So may sakripisyo. Mayroong sacrifice para sa iba. Yan, verse 19. 44. Anong dapat maging sentro ng buhay Kristiyano? Sagot, ang Ebanghelyo. Kaya sa verse 23, kung balikan nating basahin, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita. Di ba? Kumbaga, itong si Apostol Pablo, ginawa niya ni lahat para sa mabuting balita, para maipangaral lang niya ang mabuting balita tungkol kay Kristo. Kaya niya, ginagawa ko ang lahat ng ito alang-alang sa mabuting balita upang makabahagi ako sa mga pagpapala nito. Ayan. 45. Kapag nahihirapan ka sa ministeryo, ano ang dapat tandaan? Ang sagot, may layunin ang Diyos sa iyong paglilingkod. Diba? Sa binasa natin sa 23, mayroong layunin ang Diyos. Yun. So, tandaan na, kaya si Apostol Pablo, alam niya na mayroong layunin ang Panginoon kahit sa nangyari sa kanya. May mga challenges, pero hindi nabago ang kanyang kaisipan. Dahil alam niya ang may layunin ang Panginoon. At ganun lang din tayo. Dapat walang mabago. Sa kabila ng mga challenges sa buhay natin, alam natin na ang Panginoon may layunin, doon lang tayo. Okay? Katulad ni Apostol Pablo. May layunin ang Diyos sa iyong paglilingkod. 46. Ano ang dapat na ugali sa pakikitungo sa mahihinang mananampalataya? So may ganun po, mahihinang mananampalataya. Ang sagot, pag-unawa at pagtulong. Diba sa verse 22? Sa piling ng mahihina, ako'y naging gaya ng mahihina upang mahikayat ko sila. Ako'y nakibagay sa lahat ng tao upang ang ilan man lamang ay mailigtas ko kahit sa anong paraan. Ayan. So, pag ganun pong senaryo, sa mga mahina sa pananampalataya, ibig sabihin yung pag sinabing mahinang pananampalataya ay hindi matibay or may kumbaga pabago-bago. Okay? Yung kanilang paniniwala ay pabago-bago. Hindi nila mapanindigan. So, pag ganon, dapat sila'y unawain at turuan. 47, paano ka magiging mabuting saksi ni Kristo? Sa verse 23, sa salita at sa gawa. Kasama yon, salita at sa gawa. 48, ano ang isang tanda ng spiritual na maturity? Ang sagot, kakayahang isuko ang sariling karapatan para sa iba. Verse 19. Okay? 49, ano ang dapat gawin upang matapos ng maayos ang takbuhin ng pananampalataya? Ang sagot, mamuhay ng may disiplina at pagtitiis. Verses 24 to 27. 50, ano ang pangunahing mensahe
dito sa 1 Corinthians chapter 9. So, ang sagot, ang isang Kristiyano ay handang isuko ang sariling karapatan, abutin ang iba para kay Kristo at mamuhay ng may disiplina upang maluwalhati ang Diyos. Verses 19 to 27. Sana po sa mga ilang questions ay mayroon po kayong natutunan. Ito po yung mga kumbaga practical question. Ito po ay practical question at reality na encounter natin. At kung paano natin sila i-handle or ano yung character natin para matulungan sila. Okay, sana po ay ang mga questions na nabanggit natin, question and answer, ay makakatulong po. Okay? So, hanggang dito na lang po ang ating presentation.